Ikatlong kabanata, ang hapunan. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan. Bulalas, sambit, nasabi, nasulyapan, napagmasdan, nakita, kahalubilo, laging kasama o kausap, niligis, dinurog, sumabad, nakisali sa usapan, supera, lalagyan, umismit, inusli ang labi upang ipahiwatig ang paglibak o pagtuya sa kapwa. Dahil handa na ang hapunan, nagpuntahan na ang mga bisita sa hapag. Si Padre Damasong yamot na yamot dahil sa usapan kanina ay sinisipa ang lahat ng upo ang kanyang dinaraanan. Masigla ang usapan at panay ang papuri ng mga bisita sa handa ni Kapitan Tiago. Natapakan ng tinyente ang laylayan ng bestida ni Doña Victorina at nagalit ito sa sibil. Hindi naman siya pinansin ng sibil at umalis ito. Dala marahil ng kaugalian ay sabay na lumapit sa kabisera ang dalawang praile. Agad namang inialok ni Padre Sibila ang kabisera kay Padre Damaso. Aniyay ito ang nararapat maupo doon dahil sa tagal nitong panunungkulan sa San Diego at bilang kumpesor ng pamilya ni Kapitan Tiago. Ang tugon naman ni Padre Damaso ay si Padre Sibila raw ang dapat maupo doon dahil ito ang kura ng Binondo, bagamat mahigpit ang pagkakahawak sa upuan. Nang uupo na sana si Padre Sibila, ay bigla namang sinabi ni Padre Damaso na hindi naman daw niya ipinag-uutos ang pag-upo ni Padre Sibila roon, hudyat na wala siyang balak na ipaubaya ang upuan. Uupo na sana si Padre Sibila at ipagwawalang bahala sana ang sinabi ni Padre Damaso nang magtama ang mga mata nila ng tinyente. Inialok niya agad ang kabisera sa tinyente at sinabing wala sila sa simbahan kundi nasa lipunan, kaya ito ang mas nararapat na maupo doon. Bagamat tulad ni Padre Damaso ay wala ring balak na ipaubaya ang upuan. Mabilis namang tumanggi ang tinyente sa kaniyang alok, marahil ay ayaw maabala o ayaw pumagitna sa dalawang praile. Wala isa man sa dalawang praile ang nakaalala sa may handa kundi si Crisostomo. Inalok ng binata si Kapitan Tiago upang sumabay sa kanila sa pagkain, ngunit tumanggi ito, katulad ng palaging nangyayari sa isang handaan. Nang ihanda na ang pagkain, sinadya man o hindi, ang napunta kay Padre Damaso ay panay upo at sabaw na may isang talop na leeg at makunat na pakpak ng manok. Samantalang sa iba ay may pitso at kay Crisostomo ay puro lamang loob. Ipinahalata talaga ni Padre Damaso sa mga naroroon ang kanyang pagkainis. Nilakasan niya ang paghigop ng kaunti sa sabaw at malakas na paglapag ng kutsara sa mesa. Ang ginoong may buhok mais na si Laruja ay nagtanong kung ilang taong na malagi si Crisostomo sa ibang bansa. Mabilis naman itong tinugon ng binata. Marahil daw ay nalimot na ni Crisostomo ang sariling bansa, ngunit ang tugon niya ay kabaliktaran pa nga dahil siya ang nalimot ng kanyang sariling bayan dahil sa loob ng isang taon ay wala siyang nabalitaan tungkol sa pagkakapiit at pagkamatay ng kanyang ama. Nag-usisa rin si Doña Victorina kung bakit hindi raw tumelegrama si Crisostomo. At ang sagot naman ng binata ay dahil nasa Europa raw ito ng 2 taon. Nang lumalalim pa ang usapan tungkol sa paglalakbay, kabuhayan, politika, at relihiyon, ay sumabad si Padre Damaso. Aniyay nag-aksaya lamang daw ng pera si Crisostomo sa walang kabuluhang mga bagay. Sa kabila niyo'y magalang pa ring sumagot si Crisostomo. Maya-maya pa'y tumayo na siya at nagpaalam na aalis dahil may lakad daw na hindi po pwedeng ipagpabukas. Sinubukan pa siyang pigilan ni Kapitan Tiago sa pagsasabing paparating si Maria Clara, ngunit sumagot siyang babalik na lamang bukas. Nagpasaring naman si Padre Damasong kabastusan daw ang ginawa ni Crisostomo, kaya nga hindi raw magandang pag-aralin sa ibang bansa ang mga Indio dahil nagiging mayabang at bastos kagaya ni Crisostomo.